I will not. I love my craft and I'm not going to, you know, sacrifice my dignity just for this industry. Pero may mga kakilala? Not personal friends or anything. Wala pa akong kaibigan na nakaranas ng ganun. Pero I have heard about a few others. Pero I cannot say, of course. It's not my story to tell. Hindi ka na parang na-dismaya na may mga ganito. And yung parang ayoko nang tumagay sa showbiz kasi may mga ganito pa. Nakakadismaya ko talaga. This should not even be, you know, a topic that's talked about. It shouldn't even exist, honestly. Pero, wala eh. There's always two sides to everything. There's the good and the bad. Nasa sa'yo po kung paano mo, how you will stay away from it, how you will deal with it if you have encountered it. How about indecent proposals? No. Wala rin. Wala rin. Si LA. Na ano po? Pero paano mo i-handle yun? Just in case na meron magano sa'yo? May mag-attend? Malaki po yung pangako. I'm going to come forward. I'm sorry. I cannot stay quiet about this. And bahala na. Kasi I cannot stay quiet about it. Si LA, ganyan. Maiksi lang naman sasabihin ko dito, yung mga ganun na tao, yung mga salbahing taong ganun. Kilala niyo naman sino kayo, kung nanonood man kayo. Huwag na kayong pakita sa mundong ito, tsaka sana bumalik sa inyo yung mga naging ginawa. So ikaw, LA, wala ka nang na-experience na director or anyone from the production na nag-take advantage sa'yo? Kasi wala po. Wala po, pero kung may makita lang ako na kahit hindi ko ganun ka-close pero makita kong ginaganon siya, talagang poprotektahan ko yung tao. Tsaka hindi kasi deserve yung mga taong ginaganon. Tsaka it's sad knowing po na dito sa industriya natin maraming ganun talaga po. Maraming matulig tao sa sadly to say po. Kaya yun nga, yung mga taong ganun, alam niyo na kung sino kayo, babalik yan sa inyo. So wala ka rin mga personal encounters na sa mga kaibigan? Wala po. Dahil kung meron man, makakarinig sila sa akin. Ay, may protector ka naman pala. Pero, LA, okay ka na, be? Kasi yung kulay ko, congratulate. Based on the trailer, ibang-iba na yung LA na nakikita ko, yung performance mo. So, malaking bagay yung pagkakapanalo mo ng awards. Sa tingin mo ba, malaking bagay yun? Yung pagkakapanalo mo ng awards, LA? Para maging mature actor ka, ganyan. Well, para saan po sobrang thankful lang talaga po sa mga blessings na ganito po. Parang ako, ito yung mga reason ko ba't gusto ko pa mas galingan Tsaka sa totoo lang para sa akin, hindi ko hinahabol yung award, hindi ko hinahabol yung mga ganyan. Mas hinahabol ko lang mapasaya lang talaga yung mga tao. Kahit saglit lang, kahit kung anong pinagdadaanan nila, kung anong problema at tapat nila sa buhay. Pero yung mapasaya ko lang sila na kahit pangiti lang ganun, makalimutan lang nila problema nila. Yun yung rason ba't ako nag-artista. Pero paano gumanda yung acting mo lalo pa dito sa mas nag-maturing level ng acting mo, Thank you. Siyempre hindi ko lang po nagawa yun ng sarili ko. Maraming tumulong sa akin. Sobrang grabe yung mga tao na nakatulong sa akin. Habang buhay ko dadalhin talaga yung mga nakuha ko sa nila. Naging acting coach ko, si Tita Ruby Ruiz po. Kaya, sobrang grabe naman. Opo, tsaka hindi lang po. Sa kahit anong project naman pong ginaganap ko. Si Tita Ruby. Wini-workshop ka niya? Opo. Tapos hindi lang po si Tita Ruby Ruiz, pati si Tita Malu Crisologo po. Yun po, parang madami po akong pinagdaanan na mentor po. Tsaka marami po akong sinusundan na mga artista po. Kasi yun nga, hindi ko po talaga, wala po ako ngayon sa lugar ko kung wala sila. Tsaka wala po ako sa posisyon na para sabihin na dahil lang sa akin to or dahil ako lang nagawa nito. Dahil sobrang daming tulong na nagbigay sa akin. Lalo na po sa mami ko rin, si Mami Flor. Kaya love you so much po, Mami.
nanonood. Kaya pala nakita ko yung level ng maturity mo dito sa Macaulay. Ang husay mo, Thank you po. Pwede ka talagang OFW. Thank you po. Sa tingin mo, natupad na ba, nag-level up, at tingin mo, nakuha mo na yung dream mo talaga? Kasi buti, di ba, singing-singing ka na nagko-concentrate ngayon, trinay mo yung acting. Pero ngayon parang mas better known ka as an actor, di ba, more than a singer. Okay ba sa'yo yung gano'n? Yes po, syempre. Tsaka ano naman po, yung music naman po, kahit anong mangyari sa buhay ko, may parte ng buhay ko yung music. Tsaka yun po talaga yung first love ko. Kaya yung etong acting ko pa na to, sobrang pareho kong parang naging anak na eh. Pareho kong ako yung mahal na mahal eh. Kaya ako po, wala naman po pake kung tawagin nila akong singer o actor. Basta ako, si LA Santos, nandito lang. Talagang seryoso ka, no? LA, no? Ngayon, LA, may labanan to, di ba, in competition ng film. May chance ba na masungkit natin yung best actor? Sana po. Hindi, gusto ko masungkit ngayon. Darling of the press na gusto ko masungkit eh. Kaya yun po yung abangan ko. Tsaka ano naman po, parang kahit anong project naman eh, sobrang happy ko lang talaga na part. Thank you. Thank you po. Ang init-init issue ngayon regarding sa showbiz ngayon, di ba? Alam mo yung mga nangyari, sexual abuse, ganyan. Pati si Direk Joel, pumasok na, ganyan. So, anong take mo dyan? I think it's good that it's being thrown out in the open so that it can be avoided. And yun nga, I think it's a bad norm or it's a bad, practice to use exploitation or to use sex as a way for giving opportunities. As a tool? Oh, as a tool to get opportunities. Mali rin yun eh. If you love the craft, if you love to be part of showbiz, etc., you have to work for it. Hindi mo dapat i-shortcut yun. Diba? At yung mga gusto naman magbigay ng opportunity, hindi dapat may kapalit. Correct. Pero ikaw, Direk, ang tagal mo na sa showbiz, di ba? Naririnig mo na tong kwento na to matagal na noon pa. Dito yun nga, I think it's not isolated sa showbiz. I think every industry may ganyang kind of abuse and exploitation. So, yun nga, I think both parties, kung sino man, the people who are handling the management and also the talents, they have to be conscious about it na hindi dadating sa ganung punto. Sad lang kasi yung industry ang naapektuhan, di ba? Parang nagkaroon naman ng image sa atin tuloy. Actually, it's a bad image for people working in the industry at the same time for the LGBT community. Dito, so, na-stereotype sila eh. Diba, na yun na naman, nabibigyan na naman ng maling dito, it's not isolated rin sa LGBTQ. Diba? I mean, straight people also, it also happened there. So yun yeah. So I think it's a bad practice that should be stopped. Thank you, Direk. Okay, madam.